Magandang araw sa ating lahat. I am Princess Sirkusain and ngayon naman tatalakayin natin ang lengguwahe, relihiyon, likha at ang kasuotan ng Bagobo people. Ano nga ba ang lengguwahe ng Manobo? Ang Manobo ay ilan sa mga grupo ng mga tao na naninirahan sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Nagsasalita sila sa mga wikang kabilang sa pamilya ng wikang Manobo. Ang kanilang mga pinagmulan ay matutunton pabalik sa mga unang taong Malay na nagmula sa mga isla sa paligid ng Timong Silangang Asya. Ang kanilang karaniwang wika at pamana ng Malay ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang koneksyon. So, ang Manobo ay mayroong 3 subgroups. Ito ay Tabagawa, Klata, and Ovu. Meron silang pagkakapareho pagdating sa kanilang cultural language, which is ang Tagabawa. Ito yung main language ng Bagobo people. But since clustered ito siya into 8 depending sa area kung nasa saan sila. Yung 8 clustered is yung Cotabato Manobo, Agosan Manobo, Dibabawan Manobo, Matigsalug Manobo, Sarangani Manobo, and Manobo of Western Bukidnon, and Obo Manobo, Tagabawa Manobo. So, ang bawat cluster ay kadalasang ikinakabit sa pangalan sa kanilang pangalan sa mga politikal na dibisyon o sa mga anyong lupa. Halimbawa, yung sa Agusan na naninirahan malapit sa Agusan River Valley, pinangalanan sila ayon sa kanilang lokasyon. Yung 8 pangkat ng Manobo, pareho sila sa mga aspeto ng kultura pero may mga pagkakaiba rin, lalo na sa dialekto at ilang bahagi ng kanilang pamumuhay kasi nga nakatira sila sa malalayong lugar sa Mindanao kaya't nahihirapan sila makipag-ugnayan. So, because of this, dahil dito, nagkakaroon sila ng sari-sariling dialekto, kaya't medyo mahirap intindihin ng ibang pangkat ang wika ng isa. May mga kaunting pagkakaiba rin sa kanilang mga kasuotan at mga ritual depende sa lugar kung saan sila nakatira. Pero kahit may mga ganitong pagkakaiba, makikita pa rin yung koneksyon nila bilang mga Manobo kasi pareho naman ang pinagmulan at kultura nila sa kabuuan. Ang pangunahing lengguwahe nila ay ang Tagabawa. Ito ay isang uri ng wikang Manobo na kabilang sa mga wikang Austronesian na particular sa pamilya ng wika sa South Mindanao. At ang pangalawa ay ang Cebuano. Ngayon naman ang kanilang relihiyon. So, pagdating naman sa religion nila ay isa silang polytheistic. So, pag sinabi natin polytheistic, ang ibig sabihin, naniniwala sila sa Diyos or Diyosa. So, isa sa mga pinakamalaking relihiyon nila ay ang ethnic groups na may sukat na 67% and 24% naman sa Christianity. So, next, we have the crafts and costume. So ang kanilang mga likha at kasuotan ay sumisimbolo sa kanilang kultura na ipinapakita ang kanilang kasaysayan, identidad at mga tradisyong artistiko. So, sa kasuotan ng babae at lalaki ay makikita na ito ay gawa sa isang tela na yari rin sa kamay na may makulay na disenyo. So, binubuo ito ng mga beads, kabibe, buto at metal. So, ang ibang detalye naman ng mga damit nila o yung kanilang mga kasuotan ay sumasalamin sa kanilang kasaysayan at kultura. At isa itong simbolo ng kanilang pagpapahalaga sa tradisyon at sa kanilang komunidad. So, sa kabuuan, ang kanilang kasuotan at likha ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng kanilang kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Ang kanilang kasuotan tulad ng mga sablay, mga palda, anything that na sinusuot nila, yung mga alahas, ay sumisimbolo ng katayuan sa komunidad at ginagamit ito sa mga ritual at seremonya. So, ang kanilang yung mga gawa nila or kanilang mga likha ay nagsisilbing pagpapahayag ng kanilang sining, kahusayan at pagpapahalaga sa mga espiritual na aspeto ng buhay. Ito rin ay, of course, nagpapakita ng yaman sa kultura at ang kanilang kasaysayan.